Pagbati ng kapayapaan sa atin mga kanyubi, ngayong araw ay may gagawin tayo isang chiller na ang tatak nito mga kanyubi ay Sun10. So ang issue nito mga kanyubi ay hindi na daw di umano lumalamig. So ito po ay medyo may kataasan. Tingnan natin yung loob. So kanina nung pag-check up natin doon customer natin ay hindi umaandar itong kanyang blower. At base sa ating pagtatanong ay mula simula daw na ito ay bilhin nila ay hindi daw gumagana yung blower. So ginamit nila ito ng isang taon kasi nabayaran na din nila. Wala daw silang magagawa kundi gamitin. So ang nangyari mga kanyubi, nung ginagamit nila habang ginagamit nila at lumipas ang isang taon ay bigla-bigla na lang daw itong hindi lumamig. At nag-check up tayo kanina doon sa kanyang ilalim. So kung mapapansin nyo mga kanyubi ay sobrang kalawang na yung kanyang condenser sa ilalim. At napagpasyahan natin na ito ay hindi na gamitin. So ikakat na po natin yan at gagawa tayo ng panibagong condenser dito sa ilalim para wala na po tayo maging problema pagka naglagay tayo ng refrigerator free yan. So may ilalagay tayo dito, ito ilalagay natin. At nakapag oil testing na tayo mga kanyubi. So binaklas na natin yung tubo nito. Tingnan na natin kung sumusuka ng langis. Yung compressor nito ay hindi naman sumusuka. So kaya nakapagpasya tayo na gawin natin, no? So kapag gumagawa po kasi ako mga kanyubi, ang una-una ko pong tinitingnan ay yung kanyang operation ng compressor. So kapag ito ay sumusuka ng langis, hindi ko na po talaga ginagawa, no? So samahan niyo ako mga kanyubi sa araw na ito at sabay-sabay natin gawin itong chiller na ito. Ito po ay medyo may kataasan, no? Ayan. So ang una natin gagawin, ikakabit muna natin ito condenser na to. After nating magkabit ng bagong filter dryer mga kanyubi, so naglagay na din tayo ng access valve, no? Nagpahigop na rin tayo ng flue para sigurado ika nga, no? Mga kanyubi, ngayon ang gagawin natin ay magba-vacuum tayo. Then siguro mga 30 minutes after natin mag-vacuum ay pwede na tayo magkarga. So unplug natin, powerin tayo ng ating DIY vacuum. Then open natin, close natin yung ating high side. Ayun. So mapapansin mga kanyubi, so umihigop na. Siguro mga kanyubi, mga 30 minutes o 20 minutes ay balikan natin ito. So nakalagay na yung ating freon doon sa ating hose. At ngayon ay sisimulan nating mag-purging, no? Sa pagpa-purging mga kanyubi ay mahalaga rin po ito na gawin natin dahil para yung mga moist o mga dumi dito sa hose na naiwan ay pwedeng matanggal. So sasama lalabas. So open nyo lang po yung high side. Ayan. Open natin yung ating freon. Ayan, angat lang natin to. Yan. Then purging tayo. Yon. Then mag-initial charge tayo mga kanyubi ng at least -1. Yan. Para bago umandar yung ating makina ay hindi siya masira. Yan. Then yan. So kapag nakapag initial charge tayo ay magantay tayo ng siguro mga 1 minuto o 2 minuto saka natin isaksak yung ating unit. So titingnan din natin yung inayos nating blower doon sa loob kung umaandar na. So antay lang tayo. So pagkatapos ng ilang minuto mga kanyubi ay pwede na nating paandarin yung ating unit. Yan, saksak ko na. Yan. Paalala mga kanyubi, kapag magkakarga tayo ng R600 ay mas maganda po na nakalubog sa tubig para hindi siya mag-build ng ice. So ito po ay nagbi-build ng ice kapag nabuksan natin, no? So ngayon, papaandar na tayo. Yan. Kung napapansin mga kanyubi, ay humihigop na yung ating pointer. So bumababa na at umaandar na yung ating compressor. So yung naririnig nyo nga kalabog mga kanyubi, yan po yung blower niya sa baba, yung sa condenser. May blower din po yan. Yan po yung pero tahimik po yung makina niyan. So magkarga na tayo utay-utay ngayon. Ayan. Dito, ito yung ating final para makapag-leg testing. So magkarga lang tayo para makita natin kung wala na talagang butas yung ating mga pinaghinangan, no? So tingnan natin yung kanyang discharge. So medyo umiinit na. Yan. So hayaan lang natin na mag-circulate yung refrigerant at punta tayo dito. Tingnan natin yung blower nya. Ano, kung mapapansin nyo mga kanyubi ay ayaw talagang umandar ng blower natin. Tingnan natin kung anong problema.
So parang nag-i-stack up yung ating blower. Tingnan natin. Yeah. Doon. So umandar na mga kanyubi. Medyo sumasabit lang pala siya kaya hindi siya umaandar. Medyo maingay lang kasi sumasabit. Mamaya na natin ayusin yan kapag ka nakompleto natin yung ating charge. So karga tayo. Sa pagkakarga mga kanyubi, lagi kong sinasabi na wag nating bibiglain yung ating pagkakarga para hindi naman nabubulunan yung ating compressor. Yan. So utay-utay lang, wag nating madaliin yung ating pagtatrabaho. Sabi nga di bali ng mabagal basta sure ball. Yan. So kumpletuhin ko lang mga kanyubi yung karga nito. Yan. So ubos na yung ating isang refrigerant, so magpapalit tayo. So karga pa tayo. So ano na tayo mga kanyubi, ito yung ating isang refrigerant. So ang laman nito mga kanyubi ay 120 gram. Tingnan natin sa taas kung ilang gram yung kailangan nating ikarga. So ang apirahin natin mga kanyubi ay 0.7. Tingnan natin yung ating discharge. So mainit na. At tingnan natin doon kung ilan yung kanyang capacity. So medyo maingay pa yung blower mga kanyubi, mamaya ayusin natin yan. So ayon dito sa kanyang sticker, ang kanyang Freon ay R600, din yung kanyang charge ay 58 gram. So hindi pa natin maubos yung isa na yon. So tingnan natin, at ang kanyang amperahe ay 1.3 ampere, no mga kanyubi. So dapat hindi tayo lumampas sa 1.3 para ikang smooth yung ating takbo ng makina. So 1.3, meron tayong nakukuhang 1.6. So tuloy-tuloy lang natin hanggang sa makuha natin yung tamang karga. Yan. Karga lang tayo. Yan. So mainit na yung ating discharge at mainit na itong ating condenser. Yan. So kumpletuhin lang natin. Ayan. So ito mga kanyubi ay halos isang taon pa lamang daw nagagamit ng ating customer. At nung binili nga daw nila ito ay hindi na daw umaandar yung kanyang blower doon sa loob. So hindi natin alam kung naalog lang o medyo lumuwag lang, pero sa ating pag-ayos kanina ay medyo nagkaroon siya ng diferensya doon sa kanyang bushing, no? Isipin nyo, halos nung pagkabenta sa kanila hindi na umaandar yung blower, pero ang ginawa ng customer ay ginamit pa rin nila kasi nga nabayaran na daw nila. Then yung noong inaano nila doon, sabi nila ay hindi na daw nila sakop o hindi nila, parang sinasabi nila hindi kasalanan kung hindi umandar yung blower, no? So ibig sabihin brand yung mo binili ay meron agad sira. Pero magkaganon pa man mga kanyubi, ay naayos naman natin yung kanyang blower at ganito nagkakarga na tayo. Ayan. So mainit na din yung ating filter dryer at meron na tayong 0.7. So karga lang tayo ng karga. Ayan, hanggang sa mabit natin yung ating tamang karga. So ganun lang mga kanyubi, madali lang naman ang pag-repair ng mga ganitong appliances. Basta tiyatagaan lang natin doon sa mga kapwa natin na mahilig mag-DIY o nagsisimula pa lamang. Huwag kayong susuko na gumawa ng gumawa, no? Sabi nga, habang nagkakamali tayo ay doon tayo mas natututo. Karga lang tayo ng karga. At technique o tips na rin mga kanyubi sa katulad natin mga baguhan ay huwag nating madaliin yung pagtatrabaho dahil hindi naman ito madalian. So ang mahalaga ay maayos yung ating ginagawa at hindi na tayo pabalik-balik. Kargahan lang natin ito mga kanyubi at babalikan ko kayo. At mayroon na tayong negative 1 mga kanyubi. So pwede na natin tong iwanan at least mga 1 hour o 1.5 hour at mamaya babalikan natin kung kulang pa o sakto na yung kinarga natin. So yun yung ginagawa natin mga kanyubi kasi nga sa R600 po, kapag iniwanan natin ito ng basta-basta at hindi natin nakompleto yung karga ay hindi natin alam, bumababa po itong ating pressure. Ibig sabihin malamig na doon sa ating loob, bababa na yung ating pressure at ang akala natin okay na yung ating karga, yun naman pala kulang pa. So maganda na iwanan natin at least mga 1.5 hour at titingnan natin kung maayos na yung lamig sa loob.
At matapos ang halos magdadalawang oras mga ka-newbie ay meron tayong nakukuhang -1. Ayan. So ito yung sinasabi natin mga ka-newbie, no? Kasi kapag iniwan natin na kinargahan natin yan hanggang -1 at hiniwan natin, umuwi na tayo, then nagbago ang kanyang pressure at bumagyak ng mga -10, so medyo magkakaproblema tayo. So babalikan natin, maaabala tayo. So maabala tayo, maabala pati yung customer. Kaya yun yung sinasabi natin na after natin kargahan yung ating R600 refrigerator ng -1, iwanan muna natin ng mga 2 oras o 1.5 oras. Then balikan natin. Kapag hindi nagbago ang pressure, ibig sabihin sakto na yung karga natin. So tingnan natin ngayon mga ka-newbie kung maganda na yung lamig ngayon. At may i-reveal din ako sa inyo mga ka-newbie na natuklasan natin dito sa refrigerator na ito. Ayan, kung papapansin nyo nagmumoist na yung ating suction. Ibig sabihin na maganda na yung lamig dito sa loob. Tingnan natin. Tapos dito doon sa likod. At okay na yung ating blower. Kung mapapansin nyo mga ka-newbie, nakalabas yung ating thermostat. Kasi nga kanina, hindi ko lang na-videohan. So ito ay isi-share ko na rin sa inyo. Kanina kasi nung tayo ay nag-operation o nag-charge kanina, ay after siguro mga 30 minutes ay namamatay yung ating compressor. Kasi bakit ito mga ka-newbie? Ito yung kanyang original na thermostat. So share ko na rin sa inyo, baka mangyari sa inyo ito, pwedeng makatulong. Ito yung kanyang original na thermostat. Tinanggal natin kasi nga mga ka-newbie, kung mapapansin niyo, yung kanyang loob ay kinakalawang na. So ito yung pinalit natin. Ayan. Kaya mapapansin nyo nakalabas. So hindi yan sukat doon sa lalagyan dito sa kanyang pinakabutas dito. Pero gagawa na lang natin ng paraan yan. Observe lang natin hanggang mamaya. At sa ngayon ay pwede na tayo makapag-finalize na tama na yung karga natin. So tips na rin mga ka-newbie, kapag naka-experience kayo ng gano'n na every 20 minutes o 30 minutes namamatay yung compressor, try nyong paltan yung thermostat, no? Kasi maaga siya nagka-cut off, maaga niyang kina-cut off yung compressor. At ang mangyayari sa kanya, habang nagre-reprocess tayo, hindi pa malamig yung loob, namamatay na siya. So magtataka na kayo, bakit gano'n ang nangyayari. Try nyo pong baguhan ng thermostat. So ngayon mga ka-newbie ay okay na itong karga natin. Maganda yung ating init ng ating condenser. So okay na itong karga natin. At sana dito sa munting idea o sa munting tips natin ay nakatulong ito sa inyo patungkol naman po sa mga chiller na katulad nito. Ang issue ay kinakalawang yung mga condenser. So kapag mga ganyang kinakalawang na ang condenser mga ka-newbie, ay mas mabuting palitan nyo na ng panibagong condenser. Kahit second hand, basta goods naman, para hindi na kayo pabalik-balik. Kasi kapag nilagay nyo ng pressure yan, makita nyo man yung leak dyan, pagka tinapala nyo at nag-reprocess kayo after a month, after a week, bibigay at bibigay dyan kung alin dyan yung kinakalawang na. So itong ginawa natin ay ito ba ay sinasabi nating sigurado na. So ganun lang mga ka-newbie. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, paki-follow po tayo sa ating Facebook profile, no? At mag-iwan na rin po kayo ng comments kung may mga katanungan kayo para dun sa ating mga kapwa technician na nagsisimula pa rin na katulad natin sa larangan ng pag-repair. Para dun sa ating mga customer na may mga ibang katanungan ay maaari po kayong mag-comment at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. Yun lang mga ka-newbie, God bless po.